Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo na may kumakalat na update ngayon sa YouTube na pinupush ni YouTube yung mga small content creators para umangat. So hindi ko pa alam kung legit yon, kung totoo ba yon. Pero ang dami ko na kasing nakikita eh. Yung mga less than 10,000, less than 5,000. Ang dami, pare-pares lang yung title nila. So, kung bumato to sa homepage nyo ng YouTube, kung nakita nyo ako, yung channel ko, comment down below para makita natin kung effective talaga. Kasi kung effective to, gayahin nyo na rin para sabay-sabay na tayong umangat. Kasi ang tagal na rin ng binuno ko dito sa sa YouTube. Alam ko mga 2 years. Check ko cellphone ko, pakita ko sa inyo para sigurado. Nag-start ako dito na alam ko 2000 2023. Wait lang guys 2023. Ayun. Kung nakikita nyo. April 1, 2023. So, almost may 2 taon na rin. Tapos, nakakaano pa lang ako, 582 subscribers. So, di ba ang tagal na. Tapos, 582 subscribers pa lang. Yeah. Katabit ko nga pala yung asawa ko. Just in case may makalimutan akong mga gustong sabihin sa inyo. So, kasi dapat daw, ang sabi ng mga nakikita ko, dapat daw long form yung i-upload natin. 15 minutes to 20 minutes. Pero hindi ko sure kung magagawa ko yun. Pero susubukan natin. So, yun nga. Yung journey ko, naikwento ko sa inyo, sobrang tagal na, di ba? Mga nasa 2 years na ako na nag-YouTube. Tapos, ganun pa lang yung subscribers ko. Kwento ko na din sa inyo na ang dami ko na rin pinagdaanan. Gumawa ko ng iba't ibang klaseng account. Gaming, kasi mahilig din ako maglaro eh. Tapos, basketball account. Dumaan ako sa punto na kinaka-copy paste ko yung mga nakikita ko sa YouTube. Yung i-download mo yung URL, tapos i-upload mo sa sarili mo. Kala ko effective yon. Pero negative kasi nakaka-copyright talaga. Tapos, gumagawa ko itong matindi. Gumagawa ko ng dami account para i-subscribe yung sarili ko. Kasi wala nakaka-burnout. Burnout talaga. Yung isip ka ng isip, edit ka ng edit. Tapos, at the end of the day, pag-refresh mo, pag-check mo ng channel mo, walang nadagdag. So, kaya gusto kong subukan tong nagte-trend ngayon. Tignan natin, hopefully, gumana. Nagsimula pala to nung nakita ko yung account ni foreigner to guys Dante? Dontay London. Foreigner siya eh. Tapos may mga ibang vlogger na rin ako nakita na gumawa nito. Ito lang. Bago ko gawin to, i-record to, kakapanood ko lang sa kanya. Si Nate Barnes, no? Nate Barnes. Okay naman kasi gumana yung algorithm sa kanila eh. So, hopefully gumana rin sa atin, sa akin, sa ating lahat. So, yun nga guys, discuss ko na rin yung advantage nung pag-upload ng raw form na kumakalat ngayon. So, ang kinagandahan nun, hindi na natin kailangang mag-edit sobra na magpapakapuya tayo, kakalagay ng mga background sounds, elements, effects dun sa video natin. Talagang magpo-focus lang tayo dun sa laman ng pinaka-video. Tapos, less hassle. So, tingin ko parang yun yung gusto ni YouTube ngayon eh. Parang, I don't know, di ko sure para mas maengganyo siguro yung mga tao na manood sa YouTube or gumawa ng sarili nilang content. Alam mo yun? Kasi para mas makilala. Yun yung nakikita ko, para mas makilala si YouTube. Kasi parang na siya, nagiging Google na rin eh. Hindi pala parang almost eh. Kasi sa Google mag-search ka, lalabas, puro text. Sa YouTube naman, pag search mo, may video na, di ba ang daming tutorial na naglalabasan. So, mas madali.
So yun, mabalik tayo sa advantage. Mas mabilis tayong makakapag-upload pag raw form. Tapos, ang sabi pa nga nung ni Nate Barnes, consistency is the key. So, kung kaya natin every day or every other day makapag-upload, tuloy lang natin. Para sa atin to mga small content creator, kasi ibang usapan yung mga malalaki na talaga kasi may audience na sila. So, hindi natin alam ano yung mundo nila ngayon sa mundo natin. Basta don't compare. Don't Oo, compare yung mga, kung ikaw ay small content creator ngayon, tama. don't compare dun sa mga big content creators na. Kasi ang nangyayari, 'di ba, kino-compare natin. Ako, kino-compare ko yung sarili ko dun sa mga malalaking content creators. Nakaka-burnout. Lagi kong ginagaya yung content nila. Tapos sabi ko, kaya ko yung gawin. Pero pag na-execute mo na, na-i-upload mo, walang views, walang nadadagdag sa subscribers mo, natin. 'Di ba? Pansin nyo yan. Sure akong nangyayari sa inyo yan, hindi lang sa akin. Nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nyo. Kumbaga, pag kasi nag-compare kayo, kinopare nyo yung sarili nyo sa kanila, mapanghihinaan lang kayo ng loob. Yeah, Made-demotivate kayo. Makikita nyo yung views nila compared sa inyo, mga subscribers nila na nadadagdag everyday. Tama. Pwede siguro ang maganda doon kung papanoorin natin, reference lang. Reference, okay, kuha tayong konting idea para motivation, ganyan. Pero yung technically na talagang totally gagayahin, medyo mahirap. Yung kasi talagang iba na yung path nila. Example, si Mr. Beast, di ba guys? Sobrang lupit nun. Nagsimula din siya sa scratch kasi naumpisahan ko siya. Sa scratch. Tapos ngayon talagang sobrang number 1 YouTuber na siya sa buong mundo na literal. Wala pang makakaabot dun. Tingin ko walang makakahabol talaga. Kahit yung player ng soccer football, si Ronaldo something, di ko siya masyadong kilala. By the way guys pala, yung mga na-hype na gustong maging full-time content creator na merong currently full-time job right now, huwag niyong iiwan yung trabaho niyo. Siguro pagsabayin niyo na lang. Kasi mahirap Mahirap yung baka sakali. Kasi hindi naman natin alam, hindi niyo naman alam kung talagang magsasucceed sa pagiging content creator. Alam niyo yun, para at least sinusubukan mong maging content creator, nagtatry ka, pero kumikita ka pa rin yung main income mo sa trabaho mo na full-time job daily. 'Di ba? Kasi ang hirap no kung isusugal mo. Tapos biglang hindi ka naman magsasucceed, 'di ba? Walang pagkukuhanan ng pera. Paano yung mga babayaran nating food, babayaran nyo, 'di ba? Pagkain, kuryente, 'di ba? Mga subscription. Ang daming bills monthly. So, mahirap iwan. Kasi minsan, 'di ba, kahit ako minsan naiisip ko, sarap parang sarap maging full-time Resign na kaya ako, ganyan ganyan. 'Di ba? Negative 'yon. Wala kang pagkukuhanan. Masarap isipin, 'di ba? Pero yung hindi siya realistic Kaya ang pinakamagandang gawin, pagsabayin nyo. Then kung maging succeed kayo, kumita kayo talaga ng malaki sa pagiging content creator, siguro that time pag dumating yan, why not, 'di ba? Hindi masamang mangarap na kumita ka ng ganong kalaki. So yun guys, medyo mahaba-haba na rin tong nagagawa nating video. Basta tandaan lang natin, stay consistent lang tayo, stay raw, puro raw footage muna i-upload natin. No fancy edit. Tignan natin, sana gumana tong algorithm na to sa ating lahat. Update ko rin ko pala kayo. Kunyari, gumana sa akin. Update ko sa inyo kung paano natin gagawin para umangat tayo sabay-sabay. Okay? So, hanggang dito na lang muna. Peace.